Nagsimula ang pelikula sa paglipat ng isang ama at ng kanyang anak na si Hyun-jun sa isang bagong bahay. Nawalan ng trabaho ang ama at kinailangan niyang umalis sa lungsod para maghanap ng bagong trabaho. Nanatili ang nanay at nakababatang kapatid na babae ni Hyun-jun sa kanilang lola dahil may sakit ang nanay nila, kaya si Hyun-jun lang at ang kanyang ama ang nagsisimula ng bagong buhay na magkasama. Kinabukasan, habang naglalakad sila, may nakasalubong na kakaibang lalaki si Hyun-jun na medyo nakakatakot at may dalang maraming libro. Di nagtagal, pumasok si Hyun-jun sa kanyang bagong paaralan. Sa kanyang unang araw, siya ang bagong mag-aaral sa Class 1. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang gang ng paaralan na tinatawag na Zeus na pinamumunuan ng isang second-year student na nagngangalang Jaeyon. Nakilala rin niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Byung-yon, na magiging kaklase niya. Sinabi sa kanya ni Byung-yon na may dalawang makapangyarihang gang sa paaralan, ang Zeus Gang at Storm Gang, ngunit hindi iyon pinansin ni Hyun-jun noong panahong iyon. Pagpasok nila sa klase, pumasok ang isang nakakatawang guro na nagngangalang Mr. Jaeha at nagpakilala bilang homeroom teacher nila. Nakakatawa man ang itsura niya, matalino talaga si Mr. Jaeha at napili siya ng principal dahil sa talent niya. Sa panahon ng break, tinawag si Hyun-jun ng isang malaking estudyante na nagngangalang Yongso. Gusto ni Yongso na makipagkaibigan sa kanya, na ikinagulat ni Hyun-jun dahil isa si Yongso sa pinakamalakas na bata sa paaralan. Si Yongso pala ang mukhang nakakatakot na lalaking nakita niya noong nakaraang araw. Pagkatapos noon, bumalik si Hyun-jun sa klase at aksidente niyang nakita si Jinwon, na isa rin sa pinakamalakas na estudyante at matalik na kaibigan ni Yongso. Hindi sila nakapasa sa exam kaya napakaswerte ni Hyun-jun na nakipagkaibigan sa kanila. Habang tumatambay, biglang dinuraan ng senior student si Jinwon mula sa itaas. Hindi ito nagustuhan ni Jinwon at sinigawan niya ang senior. Ang senior, na nagngangalang Otaek, ay dumating sa kanilang klase upang e-challenge si Jinwon sa isang labanan. Nang makita ito ni Yongsu, mabilis siyang nagising at sinubukang pigilan ang laban para matulungan ang kaibigan. Buti na lang at dumating ang kanilang guro na si Mr. Jaeha para itigil ang laban. Nang maglaon, sina Hyun-jun, Yongsu, at Jinwon ay nagsama-sama at naging matalik na magkaibigan. Bumuo pa sila ng sarili nilang grupo na tinatawag na Reunion Gang. Pagkatapos ay dumating si Byung-yon at sinabi sa kanila na ang Zeus Gang, sa pangunguna ni Jaeyon, ay magkakaroon ng fight tournament para sa mga mag-aaral sa unang taon. Ang mananalo ay papayagang sumali sa kanilang gang. Sumugod si Hyun-jun at ang kanyang mga kaibigan para panoorin ang kapane-panabik na kaganapan. Pagkatapos manood ng mga laban, hiniling ni Hyun-jun kay Jinwon na turuan siya ng self-defense dahil alam niyang marunong si Jinwon ng martial arts. Pumayag si Jinwon at nagsimulang turuan si Hyun-jun para maprotektahan niya ang sarili mula sa mga bully. Kinabukasan, pumasok si Hyun-jun sa paaralan kasama si Yongso. Pagdating nila sa klase, nalaman nilang si Yongsu ay tinatawag ng gang ni Jaeyon, sa pangunguna ni Bold Kim. Gusto nilang sumali si Yongsu sa fight tournament, ngunit tumanggi si Yongsu dahil gusto niyang pumasa sa mga exam at ayaw niyang paulit-ulit na bumalik sa first year. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Jaeyon at ang kanyang mga barkada para i-challenge si Yongsu dahil may dati silang sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Yongso dahil nangako siya sa isang tao na hindi na siya lalaban pang muli. Isang araw, nang pauwi na sila, nakipagtalo si Jinwon sa isang estudyante mula sa night class dahil ayaw niyang humalili sa pagpasok at paglabas ng classroom. Kahit na sinubukan ni Yongso na pigilan sila, ang mga bagay ay lalong lumala, at hindi nagtagal ay nag-away din sina Yongso at Hyun-jun. Kinabukasan, tinawag ni Mr. Jaeha ang lahat ng estudyanteng sumali sa gulo para parusahan sila. Pero ang ikinagulat ni Hyun-jun ay nang magdesisyon si Yongso na kunin ang lahat ng parusa sa kanyang mga kaibigan para wala ng ibang masaktan. Dahil doon, nabugbog ang mga binti ni Yongso, at tinulungan siya ni Hyun-jun. Para pasalamatan sila, binigyan ni Byung-yon ng pagkain ang lahat, ngunit hindi kumain si Jinwon at umalis. Noon, nalaman ni Hyun-jun na nagtatrabaho si Jinwon pagkatapos ng klase upang makaipon ng pera para sa operasyon ng kanyang kasintahan. Ipinakita nito sa kanya kung gaano si Jinwon ay handang magsakripisyo para sa mga taong pinapahalagahan niya. Kinabukasan, kinailangang kausapin ng ama ni Hyun-jun si Mr. Jaeha dahil sa gulo na idinulot ni Hyun-jun.
Si Hyunjun ay iniligtas ng kanyang ama ngunit ang nakalulungkot si Jinwon ay pinatalsik sa paaralan. Nalungkot si Hyunjun sa pagkawala ng kanyang kaibigan, kaya binisita niya ang bahay ni Yongsu pagkatapos ng klase. Doon, nilutuan siya ni Yongso ng paborito niyang ulam, pinakulo ang itlog na may mayonesa, at nagbibiroan sila bilang mabuting magkaibigan. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat sa school ang tungkol sa away ng reunion gang at ng mga night class students. Wala nang nangahas na guluhin sila. Habang nagpapahinga si Yongsu sa loob ng classroom, dumating ang isa sa kanyang mga kaibigan para sabihin sa kanya na lalabanan ni Jinwon si Bold Kim bilang miyembro ng reunion gang. Ayaw ni Yongso na sumali dahil nangako siyang hindi na muling makikipag-away, ngunit natalo ang miyembro ng reunion gang, kaya nagkaroon ng isang puntos ang Zeus gang. Pagkatapos ng klase, nalaman ni Hyunjun na ayaw nang makipag-away ni Yongso dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kasintahan na si Jong Haen. Ipinakilala ni Jong Haen kay Hyunjun ang kaibigan niyang si Jimin, at doon naranasan ni Hyunjun ang love at first sight. Pagkatapos ng date, nagtanong si Hyunjun kung paano naging magkasintahan sina Yongso at Jong Haen. Ipinaliwanag ni Yongso na nagsimula ang lahat dahil sa maliit na bagay. Akala ni Jong Haen ay talagang gwapo si Yongso matapos niya itong aksidenteng makita habang naliligo. Sinabi rin ni Yongso kay Hyunjun na parang may gusto si Jimin sa kanya, kaya iminungkahi ni Yongso kay Hyunjun na kumilos ng mabilis at huwag saktan ang damdamin ni Jimin dahil isa siya sa mga bihirang magandang babae. Kinabukasan, masaya si Hyunjun at niyaya niya si Jimin na makipag-date. Masaya silang nag-uusap at nagkakasama, pero habang pauwi sila, hinarang sila ni Otaek at ng kanyang mga kaibigan. Nagsimulang magsalita si Otaek tungkol sa isang lalaking nagngangalang Buknoy, na nagpainit sa mga bagay-bagay. Dahil doon, hindi naintindihan ni Hyunjun si Jimin dahil parang nagsisinungaling siya sa kanya. Medyo naging malabo ang kanilang relasyon pagkatapos noon. Kinagabihan, nalilito pa rin si Hyunjun, kaya tinanong niya si Yongso kung sino si Buknoy. Ipinaliwanag ni Yongso na si Buknoy ay ex-boyfriend ni Jimin na namatay sa isang aksidente pagkatapos nilang maghiwalay. Dahil dito, si Jimin ay napagbintangan saglit ng kanyang mga kaibigan at dumaan sa mahirap na kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Jimin na marinig ang pangalan ni Buknoy. Kinabukasan, maagang ginigising ni Yongso si Hyunjun para mag-ehersisyo, ngunit sa halip, dinala siya ni Yongso sa puntod ng ina ni Jimin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din sina Jimin at Jong Haen. Inimbitahan ni Jimin si Hyunjun na dumalaw sa puntod ng kanyang ina dahil ngayon ay kaarawan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, muling naging maayos ang relasyon ni Hyunjun at Jimin. Isang araw sa klase, isang mahiyaing estudyante ang lumapit kay Hyunjun at sinabi sa kanya na may dalawang bully na nangungulit sa kanya. Tumayo si Hyunjun at tinulungan ang estudyante kasama si Yongsu. Pagkatapos noon, talagang nakaramdam ng lakas ng loob si Hyunjun at nagpa siya na tulungan ang mga mag-aaral na binubuli upang malutas ang mga problemang tulad nito. Ngunit hindi nagtagal, nakasalubong nila si Jaeyeon at ang kanyang barkada, na nakarinig na si Hyunjun ay kumikilos na parang isang bayani. Buti na lang hindi sila sinaktan ni Jaeyeon pero pinagtawanan niya si Yongso. Hindi ito nagustuhan ni Hyunjun at gusto niyang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit pinigilan siya ng kaibigan ni Yongso. Nang maglaon, sinabi ni Hyunjun kay Yongso ang tungkol sa nangyari, ngunit binalaan siya ni Yongso na mag-ingat at huwag masyadong painitin ang sitwasyon. Ayaw ni Yongso na magkagulo sila ni Jaeyeon pero naramdaman ni Hyunjun na tama ang ginawa niya na tulungan ang ibang estudyante at ipagtanggol si Yongso. Naging awkward ito sa pagitan ni Hyunjun at Yongso. Kinabukasan, may masamang balita si Hyunjun habang nagpapahinga siya sa klase. Sinabi sa kanya ng isang kaibigan na nasaktan ang kanyang ama sa trabaho. Hindi nag-aksaya ng oras, pumunta si Hyunjun sa ospital. Kinailangan niyang huminto saglit sa pag-aaral upang magtrabaho sa lugar ng kanyang ama na nagdadala ng prutas. Ito ay mahirap na trabaho, at doon niya naunawaan kung gaano kahirap ang buhay para sa kanyang ama, na nagsumikap ng husto upang suportahan ang pamilya. Pero nung nakaramdam siya ng pagod at sama ng loob, may magandang nangyari. Si Yongso at ang mga miyembro ng reunion gang ay binisita siya pagkatapos ng klase. Sa sandaling iyon, nagkaayos sina Hyunjun at Yongso, at naging masaya silang magkasama. Tinulungan pa nila si Hyunjun sa kanyang trabaho araw-araw pagkatapos ng klase. Ang tunay na kaibigan ay talagang walang katumbas.
Isang araw, umakyat si Hyunjun at ang kanyang mga kaibigan sa ikalawang baitang. Sina Hyunjun, Byung-so at Byung-yeon ay magkaklase pa rin, ngunit ang iba pa niyang miyembro ng gang, sina Young-woo at Jong-woo, ay inilipat sa magkaibang klase. Habang sila ay nagkukwentuhan at nagkakatuwaan, aksidenteng natapon ni Hyunjun ang kanyang inumin kay Bold Kim. Nagalit talaga ng husto si Bold Kim, at hindi nagtagal ay nag-away sila. Ngunit si Bold Kim ay hindi lumalaban ng patas, humingi siya ng tulong kay Jaehyun at sa kanyang barkada. Dahil dito, kinailangan ni Yong-so na pumasok at tanggapin ang hamon ni Jaehyun. Si Jaehyun ay may sama ng loob kay Yong-so at sa kanyang barkada mula 3 taon na ang nakakaraan, kaya pumayag si Yong-so sa laban, na nagtakda ng oras at lugar. Sa klase, sinabi sa kanya ng mga kaibigan ni Hyunjun na ang Zeus Gang at ang Storm Gang ay nagsama-sama upang talunin si Yong-so at ang Reunion Gang. Ngunit hindi natakot si Yong-so. Tinawag niya ang ilan sa mga dati niyang kaibigan para sumali sa laban. Nang magtipon na ang lahat, hinarap nila ang Zeus at Storm Gang, at nagsimula ang isang malaking labanan ng gang. Pagkatapos ng matinding laban, nanalo si Yong-so at ang Reunion Gang. Nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagkain ng sabay. Dahil sa kanilang pagkapanalo, hindi na sila ginugulo pa ni Jaehyun at ng kanyang barkada, at sobrang saya ng lahat. Kinabukasan, nagpapahinga si Hyunjun at kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan gaya ng dati. Sa kanilang pagkain, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan na gusto ni Yong-so na magkolehiyo dahil naniniwala siyang mahalaga ang edukasyon para sa kinabukasan. Biglang naalala ni Hyunjun na nabanggit ito ni Yong-so noon. Makatuwiran din kung bakit ayaw ni Yong-so na magkaroon ng gulo sa paaralan dahil gusto niyang tumuon sa kanyang kinabukasan. Nalaman din ni Hyunjun na pagkatapos ng kanilang malaking away, nagpa siya si Jaehyun na umalis sa paaralan at lumipat sa ibang paaralan. Ngunit biglang dumating si Byung-yeon na may dalang kakilakilabot na balita, si Yong-so ay inatake ng isang misteryosong tao at ngayon ay nakomo. Walang pag-aaksaya ng oras, agad silang pumunta sa ospital para alamin kung kumusta na si Yong-so. Si Hyunjun at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa pulisya upang iulat ang pag-atake, umaasang mahahanap nila ang taong gumawa nito. Ngunit hindi ito siniseryoso ng mga pulis at ayaw nilang mag-imbestiga. Dahil sa pagkabigo, nagpa siya si Hyunjun at ang kanyang mga kaibigan na hanapin ang taong umatake kay Yong-so ng mag-isa. Samantala, naka-recover na ang tatay ni Hyunjun, pero malungkot pa rin si Hyunjun dahil ngayon ay si Yong-so na naman ang nahihirapan. Sa sobrang sama ng loob niya ay nawalan pa siya ng gana dahil sa pag-iisip niya sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kinabukasan pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Hyunjun si Bold Kim at ang kanyang barkada, na hinamon siya sa isang one-on-one na laban. Naisip ni Hyunjun na si Bold Kim ang umatake kay Yong-so. Nang makita ni Bold Kim kung gaano kalaki ang galit ni Hyunjun, natakot siya dahil hindi naman talaga siya ang umatake kay Yong-so. Ngunit masyadong masama ang loob ni Hyunjun para makinig. Nakita ni Jimin na nasa panganib si Hyunjun at sinubukan siyang pigilan. Nag-aalala siya dahil ayaw niyang mawala ang isang taong pinapahalagahan niya, tulad ng pagkawala ng kanyang ina o ng kanyang dating kasintahang si Buknoy. Pero hindi nakinig si Hyunjun. Desidido siyang hanapin ang taong nanakit kay Yong-so, kahit na ilalagay nito sa panganib ang kanyang buhay. Sinabi pa niyang baka makipaghiwalay siya kay Jimin kapag sinubukan niyang pigilan siya. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Jimin kung ano ang kanyang sasabihin. Nanatili lang siyang tahimik, walang magawa. Di nagtagal, pumunta si Hyunjun kay Jinwon, sa pag-aakalang siya ang umatake kay Yong-so. Lumalabas na binayaran ni Jaehyun si Jinwon para labanan si Yong-so sa pamamagitan ng pag-alok na bayaran ang operasyon ng kanyang kasintahan kung mananalo si Jinwon sa laban. Ngunit natalo si Jinwon kay Yong-so. Ngayon naisip ni Hyunjun na baka inatake ni Jinwon si Yong-so para makuha niya ang pera para sa operasyon. Sa wakas ay inamin ni Jinwon na inatake niya si Yong-so dahil masama pa rin ang loob niya sa pagkatalo niya sa laban kahapon at gustong makaganti sa palihim na paraan. Kinailangan ni Hyunjun na pumasok at kausapin si Jinwon, na nagpaunawa sa kanya na mali ang kanyang ginawa. Di nagtagal, nagsimula ang isang epikong laban. Si Hyunjun ay lumaban ng husto at nanalo, ngunit si Jinwon ay lumaban ng marumi sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang gang upang tulungan siya. Kahit na outnumbered si Hyunjun, hindi siya sumuko. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siyang lumaban sa mga bitag na inihanda ni Jaehyun.
Laking gulat ni Jaehyun nang malaman niyang nagising na si Yongsu mula sa kanyang pagkakomo. Maging sina Bold Kim at Jinwon ay nagpasya na suportahan si Yongsu. Napagtanto ni Jaehyun na mas marami sila, kaya hinamon niya si Hyunjun sa isang one-on-one na laban upang gawing mas patas ang mga bagay-bagay. Nang walang pag-iisip, nagsimula ang tunggalian. Kahit pagod si Hyunjun sa nakaraang laban, nagawa pa rin niyang manalo at talunin si Jaehyun. Dahil sa tagumpay na ito, naging mas lumaki at nagiging sikat ang reunion gang. Pero kahit na mas malakas sila ngayon, ayaw na nilang magkagulo pa. Ang tunay na dahilan kung bakit sila nagbuo ng gang ay upang magkaroon ng higit pang mga kaibigan, dahil ang pagkakaibigan ang pinakamahalaga sa buong mundo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.